Morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 8 verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng mga talata. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the 7th month. And he read therein before the street that was before the water gate, from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand. And the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Well, the title of our topic for this morning is The Word of God Brings Revival. Again, the title of our topic is The Word of God Brings Revival. So, ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay kumbaga, meron pong nagagawa talaga sa buhay ng atin pong mga kapatiran. So, sabi ho kasi nung talata, ito po yung pangyayari na kung saan matapos po nilang itayo yung wall, ang sumunod naman nilang gustong itayo ay yung kanila pong mga buhay. Kung papaano po sila babalik at makakatayo ng maayos sa harapan po ng Panginoon. Well, ano po ba yung ibig sabihin dito ng Book of the Law? Para maging malinaw lang po sa atin. Kasi nung mga panahon na yon, hindi pa po buo ang Biblia. Ang kanila pong ginagamit pa, yung tinatawag na Pentateuch. Ito ho yung tinutukoy na first 5 books of the Bible. Yan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ano po? Yan po yung tinatawag na Book of the Law, the Law of Moses. This was Israel's instructions manual for how to walk before God. So ito ho yung kanilang ginagawang gabay. Ano po? At ito ho yung kanilang pinaka sa panahon natin po ngayon. Ano ho? Yun po yung kanilang pinaka-Bible. Ano ho? Doon po sila nakikinig, nagbabasa, doon po sila sumusunod at lumalakad sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga nililinaw po natin, ano ho? Yung Book of the Law of Moses, yan po yung first 5 book. Ang tawag po dyan ay Pentateuch. Ano po? Pentateuch. Yan ho yung atin pong tinutukoy na Book of the Law. So, malinaw po mga kapatid na ito po ang binasa sa kanila ni Ezra. Ano ho? Well, tingnan po natin. Bakit ba si Ezra? Ezra was the man responsible for having the temple rebuilt. Ulitin ko po, si Ezra ang siya nag-ayos ng templo, siya yung muling nagtayo, and for the returning God's people to worship. Yan ho yung trabaho ni Nehemiah. Sabi ng Bible, siya po ay scribe, siya rin po ay priest. So, ang trabaho po ng priest ay aalagaan at ipangaral ang salita po ng Panginoon. Kumbaga, sila ang may hawak noon, sila po ang nagpe-preserve. Para may idea lang po kayo. But Nehemiah, in all his work of rebuilding the walls, just carried on the work that Ezra had begun. So sa madalit salita, iba yung trabaho ni Nehemiah, iba yung trabaho ni Ezra. Linawin ho natin mga kapatid. Kaya nga sa bahay din po ng Panginoon, sa ministry, meron ho tayong tinatawag na pastor, meron ho tayong tinatawag na tagapanguna na siyang nangangalaga at nagtuturo po sa kawan ng Panginoon sa paraan na ang ginagamit po ay salita ng Diyos. So meron po tayo mga naka-assign leaders para magturo po sa atin. So naniniwala ako, bawat isa po sa atin may kanya-kanyang dapat ginagawa sa gawain po ng Panginoon. Baka meron po sa atin dito ang trabaho pang Nehemiah. Sila po yung tumutulong sa pag-aayos ng church. Sila po yung tumutulong sa pagkukumpuni, sa pagpapaganda. So sa madalit salita, merong Nehemiah sa church at meron pong Ezra sa church. So sa madalit salita, mga kapatid, ganito ho yung magandang kombinasyon sa gawain ng Panginoon. Bagamat meron na ho talaga tayong Ezra. Yun nga lang po, babae. Nag-i-edit po ng ating mga video kasama po sa media ministry natin. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung Ezra sa Biblia. Yung tinutukoy po ng Bible na siyang nagbasa at nagturo at nangaral ng salita po ng Panginoon. So, ito hong maganda nito mga kapatid. Matapos itayo yung wall, ang nakita nila yung kanilang mga sarili naman.
Kaya nga mga kapatid, alam nyo ho, napakahalaga na tayo po ay dapat laging merong pakiramdam patungkol po sa pakikinig ng salita po ng Panginoon. Dapat tayo po ay sensitive in a sense na pinakikiramdaman natin kung paano tayo kinakausap ng salita po ng Diyos. Kasi mga kapatid, ganito po yan eh. Kaya ho tayo pumupunta ng bahay-sambahan, una dahil gusto po nating gawin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, aalamin ho natin ano po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon para po sa ating lahat. Tandaan po ninyo, hindi lang po kayo ang pinatamaan ng salita ng Diyos. Ako rin, kami rin na mga nagtuturo, kami rin po ay kinakausap ng mensahe po ng Panginoon. Kung tutuusin nga, bago pa makarating sa inyo, kami muna. Ako muna ang unang kinausap ng salita po ng Panginoon. So sa makatuwid, bawat isa po sa atin, maganda, siguro ito ho yung ating maging practice. Sa tuwing tayo po ay makikinig, lagi ho nating i-open yung ating puso, yung pakiramdam natin na tayo po ay gustong kausapin ng Panginoon. Kasi naniniwala po ako, hindi ho tayo aanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya o pumunta sa bahay-sambahan nang wala ho siyang balak gawin para sa atin. So, alam ko po, sa sinasabi ng Bible, ang Diyos po ay laging nangungusap. Yun nga lang, baka hindi ho natin nararamdaman o namamalayan, tayo na pala ang kinakatagpo ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay makinig ng mainam sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. At ito ho yung mga bagay na nakita ko, mga kapatid, mula po dito sa ating pinag-aaralan. Number 1, their desire to hear the Word of God. Ito ho, magandang sa atin to, challenge sa ating lahat. Hindi ko kayo kailangang patamaan, hindi ko kayo kailangang paringgan. Ito po challenge sa ating lahat. Gaano na po ba katindi pa rin yung ating pagnanais na magbasa at makinig ng salita ng Diyos? Sila po kasi mga kapatid, kung bakit nila ni-request, tingnan nyo po, sabi ho ng verse number 1, para ho maging klaro sa atin at madali ho nating maintindihan. Sabi po rito, and all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spake unto Ezra. Pakinggan po ninyo. And they spake unto Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. So sa madaling salita, sila mismo ang nag-request para itong si Ezra dalhin sa kanila yung book of the law of Moses. O yung Pentateuch na tinatawag. So, anong ibig ko pong sabihin mga kapatid? Nagmula mismo sa tao yung pagnanasa na makrinig o mapakinggan nila yung salita po ng Panginoon. So, sa mga kapatid, ganito po Paano ho natin ginugusto? Paano natin napapatunayan na talagang ang salita ng Diyos mahalaga po sa atin? Kasi simple lang po yan Kung meron tayong gathering kagaya nito, makikita ho ng Panginoon kung paano ho natin pinaglalaanan ng oras, kung paano ho natin ginagawa ng paraan na tayo po makapakinig pa rin ng salita ng Panginoon. Kasi ganito po actually, para maintindihan lang po ng lahat, bakit ba tayo merong bread talk every morning? Kung tutuusin, pwede naman ho kayong mag-devotion sa sarili po ninyo. Pwede ho kayong magbasa ng Bible pagkagising, pero ginawa po natin ito sa kaparaan ng baka meron ho sa inyo sobrang busy. Sobrang dami ng ginagawa. O kaya, hindi nyo ho kayang mag-aral mag-isa ng Biblia o magbasa, o kaya hindi ho ninyo madisiplina yung inyong sarili para kayo mismo ang maghalukay ng salita ng Panginoon. So kaya kinilos ako ng Diyos kung bakit meron ho tayong bread talk. Ngayon, kung kayo po ay nakikinig at nagbibigay ng panahon sa ganito hong ginagawa natin, nagpapakita ho yan mga kapatid na kayo po mismo ay nagnanais at nangangailangan ng salita po ng Panginoon. Pero kung babaliwalain niyo po ito mga kapatid, sinyales din yan na hindi ho natin ganun, katindi, na bibigyang halaga yung salita po ng Panginoon. May mga bagay pa rin tayong inuuna. Ulitin ko po, kung kaya nyong mag-devotion ng personal, magbabasa kayo, mga kapatid, wala hong problema. Kahit hindi ho namin kayo makasama every morning, basta't nadidisiplina ninyo ang sarili ninyo na meron kayong pagbabasa, may pananalangin, at meron po kayong ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako, hindi man namin kayo kasama, hindi namin alam na ginagawa nyo yan, pero alam niya ng Diyos.
Kaya lang mga kapatid, kung hindi nyo po nagagawa yun at hindi pa rin kayo nakakasama sa ganito pong ginagawa nating pag-aaralan na sama-sama, mga kapatid, tingin ko po may problema yung ating espiritual na kalagayan. Kasi tingnan nyo po yung mga tao nakita nila na yung kanilang sarili hindi maayos. Bagamat maayos na po yung wall. Sabi ho ng Bible, the wall was finished. So natapos na po Pero ang problema, nung matapos yung wall, yung mga tao, hindi pa ho ayos sa kanilang puso. Kaya nga mga kapatid, hindi ho porket, ganito yan Hindi ho porket maayos yung ating kalagayan, nakasalansan na yung ating mga kailangan. Nandyan na yung mga, kumbaga, trabaho, pag-aaral, bahay, o sasakyan, o kung ano pa man, nakasalansan na lahat yan, pero hindi porket maayos ho ang lahat ng yan, maayos na yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. So kaya mahalaga po na tayo meron talagang inilalaang oras para po sa salita ng Diyos. Kaya nga, yan ho ang nakita ng mga tao. Ulitin ko po, napakahalaga na meron tayong inilalaang oras sa pakikinig at pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Mahalaga po kasi yan bilang mananampalataya. Di ba't sabi nga ho ng Bible, man shall not live by bread alone. Hindi ho po pwedeng puro tayo tinapay. Hindi ho po pwedeng puro tayo mga lakad at mga aktibidades lang sa buhay. Mahalaga rin po na meron tayong inilalaang panahon para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, ini-encourage ko yung mga kapatiran na gawan ho natin ng paraan na talagang tayo po ay makapagsama-sama every morning na mag-aral ng salita po ng Diyos. Kasi nga, pag hindi, kayo na po ang gagawa ng sarili nyong paraan para kayo po ay makapag-aral, makapag-devotion, at kumbaga, gawan natin talaga ng paraan na araw-araw, wag mong lumipas ang araw na yan na hindi ho tayo nakapakinig o kaya nakapagbasa ng Biblia. Malaking bagay po na meron tayong salita ng Diyos. Kasi nga, nung panahon na yon, yun po ay guide. O kumbaga, yun yung guidelines ng Panginoon para sa Israelites sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ho yung unang bagay na nakita ko, mga kapatid. Pangalawa, they distinctively hear the Word of God. So, tignan po ninyo, sabi ng verse number 8, so they read in the book, in the law of God distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. So they read in the book and the law of God distinctly. So ibig sabihin, talagang yung kanilang full attention, nilaan nila yung kanilang oras, sarili, para pakinggan at intindihin. Take note mga kapatid, not just to listen, but to understand the reading. Sabi ho ng Bible, talagang pinakinggan nilang maigi, inintindi nilang maigi yung sinasabi po ng salita po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po, hindi lang ng oras natin. Tignan nyo ho dito ho sa ating pinag-aaralan, hindi lang po oras natin ang mahalaga, even yung atin pong atensyon. Maganda po kapag talagang tayo mayroong pag-aaralan, mapa-church man tayo o sa ganito pong online, pilitin natin na wag ho tayong madistract. O kaya masayang yung atin pong ginagawa na nag-aaral ng salita po ng Diyos. Kasi alam nyo sa online, ang daming distractions. Lalo na kapag tayo po ay naka-cellphone tayo, kaya nga maganda kapag kayo po ay nakikinig sa ating online, sa ating live streaming, maganda. Ewan ko kung pwede po ninyong i-focus muna or i-off yung inyong notification. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi habang nakikinig po kayo, pwedeng may mga pumasok na messages. Pwedeng mayroong mga calls na pumasok sa inyo. Kung hindi naman kayo talaga nag-iintay ng importanteng tawag, as much as possible, suggestion ko po ito mga kapatid, i-off muna ninyo yung notification para talagang ang focus po ninyo makinig. At mag-aral. And then pagkatapos po nun, alisin nyo na po. Makinig na kayo ng mga telepono ninyo. Tignan nyo na po, baka may mga messages kayong dumating. So sa madalit salita, ito po ay nagpapakita lamang. Kung paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos at kung paano natin gustong intindihin. Tandaan po ninyo, sabi ho ng Bible, be ye doers of the word and not hearers only. Hindi ho magandang nakinig lang tayo. Maganda, inisip natin paano natin to maa-apply sa atin pong mga buhay. Yan ho yung maganda dito sa nangyari sa kanila. Kasi nga, ang nakita ko po, sila'y may pangangailangan sa salita po ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, sabihin man ninyo o hindi, kailangan ho natin ng salita ng Diyos. Bawat isa po sa atin, kailangan po natin ng Word of God every day.
Hindi ho natin kakayaning harapin yung mga hamon sa buhay kung wala ho tayong guidance ng salita po ng Panginoon. Bagamat nangyayari yan, pero tignan ho natin, nagiging productive ba tayo? Tignan ho natin, nagiging tama ba yung ating attitude? Nagiging maayos ba lahat ng ginagawa natin? Kasi nga, kapag wala ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ang hirap mabuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Kaya yun ho yung nakita ko, mga kapatid. Kumbaga, hindi lang dapat oras ang binibigay natin sa Panginoon sa tuwing tayo po may pag-aaralan, kundi yung ating atentibong isipan. Dapat lagi tayong all ears, all eyes, open your heart, para pag tayo po ay kinausap ng Panginoon, madaling-madali na ito po ay, kumbaga, pumapasok sa ating kalooban at ito po ay ating nauunawaan. Napakahalaga ho kasi na maintindihan ho natin yung tinuturo sa atin mula po sa salita ng Panginoon. At iyan ang ginawa ng mga tao. Talagang sabi ho rito, so they read in the book, in the law of God, distinctly. So itinuro, binasa, at pinakinggan, at pilit inunawa. Mga kapatid, tandaan po ninyo, napakahalaga na maintindihan natin yung tinuturo po ng salita ng Diyos. And last but not the least, nakita ko po, their delightful heart by the word of God. Ito ang dapat maging epekto. Sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kaya nga hanggat maaari, kahit tayo pa ay ni-review, kahit tayo pa ay kinorek, kahit tayo pa ay sinansala sa mga ginagawa natin, dapat ang effect pa rin ng Word of God kagaya ng nangyari sa kanila. Ano po yun? Sabi ho ng verse number 12, pakinggan po ninyo. And all the people went their way to eat and to drink and to send portions. Ibig sabihin nung send portions dyan is to rejoice. And to make great mirth because they had understood the words that were declared unto them. Ayan. Kapag naintindihan ho natin yung Word of God, at yan pumasok sa isip at puso natin, ang alam ko po na effect ng salita ng Diyos maganda. Nagpapasaya, nagpapalakas, hindi ho nagpapabigat ng kalooban. Kasi naniniwala ako kahit nga ang psalmist, anong sabi ni David di ba ang linaw-linaw, this book of the law shall not depart of thy mouth. So kay Joshua po yun. Pagdating sa Psalm chapter 1, my delight is in the law of the Lord. So yung kanyang kagalakan, yung kanyang happiness and enjoyment is in the word of the Lord. So sa madalit salita, ang salita ng Diyos ay nagbibigay kagalakan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay pag-asa. Ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagtutuwid at nag-aayos ng buhay. So saan pa tayo pupunta? Kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, ang lahat ng yan ay mayroong magandang epekto sa buhay. Kaya nga mga kapatid, dapat masaya tayo sa tuwing tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, kahit pa tayo sinansala, kahit tayo kinorek, ni-review, o kung ano pa man sa negatibong isipan ng mga iba, mga kapatid, dapat maging masaya pa rin tayo dahil ang totoo niyan, kinakausap tayo ng Panginoon. Sipin po ninyo, pumunta tayo sa gathering ng Diyos, hindi tayo pinansin ng Diyos, nakakahiya po yun. Pumunta tayo sa gawain ng Panginoon, hindi tayo pinansin ng Panginoon, kawawa ho tayo nun. Kaya kung tayo po ay kinakausap, tinatamaan, magpasalamat tayo sapagkat kinakausap tayo ng Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi lang yan basta salita at hindi ho yan salita ng tao. Yan po ay salita ng Diyos. Kaya nga dapat maintindihan nating lahat na napakahalaga na tayo po ay merong pinakikinggang mensahe ng Panginoon. And then para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Romans chapter 10 verse number 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung gusto ho ninyong lumakas ang inyong pananampalataya, kung gusto ho ninyong umayos ang inyong relasyon sa Panginoon, ano ang kailangan natin? Makinig ng salita ng Diyos. Because sabi ho ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi lang naman ito yung hearing ng salita ng Diyos para maligtas, kundi ito yung hearing ng salita ng Diyos para yung ating pananampalataya ay ma-improve at lumago pa. Kaya nga mga kapatid, sana sa umagang ito, sa ating naging pag-aaral, tunay na tayo po ay talagang binusog ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Ano po ang tawag sa Bible na ginagamit nila? Yung law of God. May tinawag tayong Genesis,
Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ano po ang tawag sa first 5 books na yon na binanggit ko po kanina? Ano ho? Kumbaga, yun ho ang ating trivia sa araw pong ito. Ano ang tawag natin doon sa first 5 books na yon? Sa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Meron po akong ginamit na salita, na isang salita lang mga kapatid, yun po ang tawag sa first 5 books na yon. At kung natatandaan po ninyo, i-comment nyo po para sa ating tamang sagot. Ito naman po ang ating trivia kahapon. Anong pangalan ng kapatid ni Nehemiah na nagdala sa kanya ng balita tungkol po sa kalagayan ng Jerusalem? Ang tamang sagot ay si Hanani. At yan po ang tamang sagot sa trivia natin yesterday. At ito po ang mga sumagot ng tama. Ihanda na po ninyo ang inyong mga emoji sa palakpak o kaya yung mismong inyong mga kamay, ipalakpak nyo na po dyan sa inyong mga lugar. Atin pong palakpakan si Sister Kit. Si Ninang Kit. Si Ninang Kit. Siya po ang number 1. Akala ko po kasi nagkabaliktad dahil ang pangalawa ay si Sister Weng. Ayan. Ang number 1 po natin, si Ninang Kitten. And then ang number 2, si Sister Weng. And then ang number 3 ay si Sister Jen. Ayan. Sila po ang top 3 natin yesterday. Palakpakan po natin sila. Congratulations, Ninang Kitten. Congratulations, Sister Weng and Sister Jen. Ayan. Sila po ang mabilis na sumagot kahapon. At ito pang mga sumagot ng tama. Pang-4, si Sir Gypsy. Pang-5, si Kuya Joel Vito. Pang-6, si Milet Delara ng East Bagong Barrio. At ang pang-7 po natin ay si Nanay Denden. Pang-8 ay si Mami Sister Len. Pang-9 si Ate Rose. At ang pang-10 ay si Ate Nelly. Ayan. So, palakpakan natin sila. Sila po ang top 10 yesterday. Pero meron pang dumagdag na isa. Humabol pa. Pang-11 si Ninang Flor. Ayan. Congratulations po sa inyo. At kayo po ang mga sumagot ng tama kahapon sa atin pong trivia. Gusto lang po din nating batiin this morning ng happy birthday si Ate Nelly. Ate Nelly, happy birthday po sa inyo. At ngayon mismo ang kanyang kaarawan. At siyempre, ang isa rin sa masipag nating chef, si Ate Rose Trinidad. Good morning, Ate Rose. At sana masaya ka ngayong araw na ito dahil una, birthday mo. Pangalawa, nag-birthday ka, nandyan si Kuya John. Ako, ang sweet-sweet nyo nung nakaraang Lunes. Nakakatuwa kayong mag-asawa. Kaya happy birthday, Ate Rose. At purihin ng Panginoon sa inyong mga buhay. At ganoon din, gusto rin natin batiin ng happy birthday si Brother Benz de la Cruz. Yan, happy birthday Brother Benz at sana patuloy na maging pagpapala ang buhay mo sa gawain ng Diyos. Patuloy kang palakasin at ingatan. Happy birthday Brother Benz at maging kay Andrea Dainla. Ayan, isa sa mga kabataan natin dyan sa church. Natutuwa ako dyan, laging umaatin yan, pati sa mga ministry natin, mga kapatid. Happy birthday kay Andrea. At ako, napakaganda naman tong araw na ito. Alam nyo kung bakit? Isipin nyo 3 yung may birthday ngayong araw. May prayer meeting mamaya. Isipin nyo na kung anong mangyayari pag umatin niyang 3 na yan. Baka naman magtago kayo, Ate Nelly, Ate Rose, tsaka si Andrea. So, prayer meeting natin mamaya, wag ninyo makalimutan, 7:00 po yan. Tayo po ay magsasama-samang mag-aral ulit ng salita ng Panginoon, manalangin, at siyempre, tayo ay makakaramdam mula dyan sa mga may birthday na yan. 3 po yan. Sana wag ako sumablay. Kahit isa dyan, tingin ko may ipaparamdam sa atin mamaya. Kaya happy birthday, Ate Nelly. Happy birthday, Ate Rose. And happy birthday din kay Andrea. Ayan. So, kay Bebeng. Tama ba ako? Yun ang tawag sa kanya. Yun ang nickname niya. So, happy birthday sa inyong 3 at naway patuloy kayong palakasin ng Panginoon. Gusto rin nating batiin ngayong umaga. Kasama natin kasi sila Ate Vilma Bautista. Diyan po yan sa Valenzuela. Maging si Brother Leo Aranwes. Nasa City Hall yata siya ngayon. Parang nag-message siya sa akin. Sabi niya sa City Hall siya ngayon. So, happy birthday. Good morning kay Brother Leo. Kasama natin ngayong umaga. And maging kay Milet Delara ng East Bagong Barrio. Good morning sa inyo dyan. At maging si Bernadette Quinto ng Taiwan. Ayan, si Ate Bernadette. God bless Ate Bernadette. At naway ingatan ka palagi ng Panginoon dyan. Salamat sa patuloy mong pakikinig ng salita ng Diyos. Sana'y talagang gumawa ang Diyos sa iyong buhay. Ayan, ingatan ka palagi. Salamat sa iyo. And kasama rin natin si Pemina Suarez from Biglang Awa. Dyan po yan sa may Caloocan pa rin. Ayan, maraming salamat mga kapatid. At wag ninyo makalimutang isama sa pananalangin. Si Kapleo Kagawan,
si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, of course, si Nanay Belen, yung nanay ko po, at maging yung patuloy na kalakasan kay Candy Ochoa, at syempre yung patuloy na pag-recover at kagalingan para kay Sister Sherry Rose de la Cruz. Ayan. So sila po, yung magandang ipag-pray natin. And sama ho natin sa prayer si Sigi. Nako, Sigi, pagaling ka ha. Baby, pagaling ka, pag-pray ka namin, yung kagalingan kay Sigi. Sana'y talagang patuloy siyang pagalingin ng Panginoon. At mamaya po, mga kapatid, prayer meeting, alas 7 po ng gabi, sama-sama ho tayong mag-aral at manalangin para po sa Panginoon. So again, salamat po sa lahat na nag-join ngayong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your vigor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness,